Magandang oras ulit sa inyo. Siyempre, may isi-share na naman ako. Sasamantalahin ko na namang mag-share hanggat may isi-share pa ako, hanggat kaya ko pang gawin to. Wala pa rin edit kahit anong mangyari. Ito kasama na naman itong makulit. Makulit din si Papi. Inaaway niya ako. Na-record yun. Itong isi-share ko, pwede nating gawing Gawin ng life hack. sticker. Pwedeng gawing life hack to. Bakit chef? Pwede nating gawing life hack to. Bakit? Bibili mo ba? Kung trip nyo. You flip you. You pupoy. You cool. Pero ito, yun nga. Basta pwede tong gawing life hack. Tungkol to sa diskarte to sa diet eh. Meron ako napanood. Ito nga tungkol sa diet. Pagdating sa Tuloy yung Frankie ko. plant-based at saka pagdating sa mga animal-based na mga pagkain, gano'n, mga galing sa hayop at saka Hindi ko ma-happy ng Frankie ko. basta ito, ang sabi, yun nga, yung mga gulay at saka prutas, pag kinain, nagfe-ferment, parang pagkaintindi ko kasi doon parang yun yung nabuburo lang gano'n, parang yung mga kimchi, gano'n. Parang isang halimbawa, ganun yung yung wine, di ba, yung alak, siya, gawa sa grapes. Di ba yung grapes, binuburo yun. Ang nangyayari doon, parang i-stack lang, tas na siya, parang napapanis lang. Yan, di ba yung napapanis, parang maasim lang siya. O pag mga Wala si aharin ko. rice wine, ganun, parang binuburo lang eh, di ba? Na lang siya, nabuburo. Pag yung mga plant-based na pagdating sa mga pagkain na plant-based, mga gulay, prutas, na-ferment lang daw yun. Pero pagdating naman sa mga karne, yun yung mga animal-based, mga galing sa hayop, nabubulok yung mga karne, di ba? Yung mga internal organs, ganun, mga sa pagdating sa meat, ganun, mga pagkain na karne o kung ano mang animal-based na pagkain, nabubulok yun. So mabaho yun, di ba? Kumpara sa fermented na pagkain, ganun, kumpara sa mga mga gulay, prutas, na lang siya, hindi siya mabaho. May may amoy na maasim, ganun, pero hindi siya yung kagaya ng nabubulok na karni. So yun nga, pag kinain, pag mga animal-based yung kinakain ng tao, ang sabi daw, pag mga karni, so yung karni nabubulok yun. Pag kinain ng tao, nabubulok siya sa loob ng digestive, So nabubulok siya sa loob ng katawan. Siyempre pag sa labas yung karne talaga mabubulok, mabaho eh.
Imagine niyo yun, papasok natin sa katawan natin. So nabubulok din siya sa loob. Kaya mabaho yun. Kaya daw bumabaho rin yung amoy ng tao. Dahil dun. Dahil nga kapag ang kinain ng tao animal based o mga karne, nabubulok din yun. So parang sumisingaw yun sa katawan natin. Pero pag ang kinain naman daw ng tao, pag tinake naman daw ng tao yung mga prutas, gulay lang, yung mga plant-based, na-ferment lang siya sa loob ng ayun ng tiyan, sa digestive system, o basta na-ferment lang yun, parang parang rice wine, basta parang wine ganun, parang yung grapes ganun. Tapos nabuburo lang siya, hindi siya nabubulok, kaya hindi mabaho. Kaya hindi, yun din daw yun, kumbaga, kaya hindi rin kumpara sa mga may hilig kumain ng mga karne. Pag pinagkumpara yung mga mahilig kumain ng karne at saka ang mga vegetarian o kaya vegan, ganun, yung mga mahilig kumain ng mga prutas, gulay lang, hindi rin daw bumabaho yung mga katawan ng mga puro prutas at saka gulay lang ang kinakain. Kumpara sa yun, mga puro karne, puro animal based yung diet. Yun, basta pag puro prutas, gulay lang daw ang kinakain, hindi siya nakakabaho ng katawan. Pero pag panay karne, yun daw, kasi nga karne nabubulok yun. So sa loob ng katawan nabubulok siya, sa loob ng tiyan nabubulok. So sumisingaw siya. So sumisingaw din siya sa katawan. Ganon yun. So syempre, yun nga, pwede siyang isipin na Ngayon, posibleng totoo yun, kaya pwedeng magka-life hack dahil dun. Ngayon, pwede nating piliin. Kung ayaw nating mamaho, pwede nating piliin na puro lang. Pwede nating piliin na plant-based lang, pwede nating gawin na plant-based lang yung diet natin. Pwede tayong mamili. Yun nga, nakakabaho nga daw yun, yung panay karne lang. Pwede nating subukan. Tingin ko, posibleng totoo eh. Posibleng totoo. Pwede nating subukan. Pwede nyo subukan. Malaman nyo din mismo. So yun. God bless. Tingin ko naman nakuha nyo.